Bumaba sa kalangitan, haleluya, bumaba sa lupa at umakyat sa kalangitan, at bumaba muli sa lupa at umakyat muli sa kalangitan. Siya lang ang merong kakayanan. Bakit? Dahil ang Panginoong Hesus ay banal. Amen? Walang taong kayang gawin yun, mga kapatid. Bakit? Sapagkat tayo ay hindi banal sa harapan ng Panginoon. Haleluya, punong-puno tayo ng kasamaan, karumihan. Ang ating mga puso at isip ay punong-puno ng karumihan sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Sa Greek word ng heaven ay auranios. Hallelujah. Which signifies a realm and of dividing or divine presence and the glory. Hallelujah. Yung kalangitan, ito po ay tahanan ng banal na Diyos. Kaya walang makakapasok na taong hindi banal. Hallelujah. Walang makakapasok na mga taong, hallelujah, ay punong-puno ng karumihan sa puso. Punong-puno ng karumihan sa isip, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang lugar ng kalangitan ay lugar ng Diyos na banal. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ang lugar ng Diyos ay lugar ng banal na lugar. Walang makakapasok, mga kapatid, ni isang makasalanang tao. Kung ang langit ay lugar na banal, mga kapatid, hallelujah, ibig sabihin, ang langit ay lugar ng punong-puno ng kalinisan, lugar na punong-puno ng kapayapaan, na walang kasalanan. Hallelujah. Praise God, sa kalangitan. At lahat ng taong gustong makapasok sa kalangitan, lahat ng taong gustong makapasok sa big, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I believe kaya tayo naririto, hindi lang para tayo ay ma-motivate sa paglilingkod. Kaya tayo naririto, mga kapatid, dahil nag-expect tayo na papasok tayo sa kalangitan. Amen. Lahat ay magsabing amen. Kaya tayo ay nagpapatuloy, naglilingkod sa Panginoon, hindi lang para tayo ay pagpalain pisikal at spiritual at material, kundi kaya tayo ay naglilingkod at nagpapatuloy dahil meron tayong pupuntahan na walang iba, ang kalangitan, mga kapatid. Lugar na banal. Amen. Hallelujah. Kaya itong binigay na mensahe ng Panginoon, kinakailangan tayo po ay maging banal. Hallelujah, sa harapan ng Panginoon. Dahil isa ito sa pinaka-qualification. Hindi talaga tayo makakapasok hanggat hindi tayo magiging banal sa harapan ng Panginoon. Hebrews chapter 12 verse 14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Kung wala yung pagpapakabanal natin, mga kapatid, hallelujah, hindi natin makikita ang Panginoon, sabi ng Hebrews. Hallelujah, pansinin natin itong verse na ito, mga kapatid. Kung ating papansinin, kapag ka hindi ka naging banal sa harapan ng Diyos, hindi mo makikita ang Panginoon. At sinabi ng Matthew chapter 5 verse 8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. May kahalintulad, mga kapatid. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 14, kung hindi natin makikita ang Diyos kung hindi tayo magiging banal. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 14. Ngunit sinabi naman din ng Matthew chapter 5 verse 8 na may kahalintulad sa Hebrews chapter 12 verse 14, pag malinis ang iyong puso, makikita natin ang Panginoon. Hallelujah. Yung scripture na yan, mga kapatid, hallelujah, yan ay iisa ang ibig sabihin. Dahil ang ibig sabihin ng holiness ay purity or kadalisayan or kalinisan. Ibig sabihin, kinakailangan maging malinis ang ating puso. Maging banal ang ating puso, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang Panginoon ay hindi tumitingin sa anyo ng tao. Sapagkat ang Panginoon ay tumitingin sa puso ng tao. Sabi ng 1 Samuel chapter 16 verse 7, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon gaya ng paningin ng tao. Hallelujah. Ang tao madalas tumitingin sa anyo. Pero sabi ng Panginoon, ang Panginoon ay tumitingin sa puso ng tao. Hallelujah. Bakit siya tumitingin sa puso ng tao, mga kapatid? Anong dahilan? Bakit hindi sa pisikal? Dahil pag banal ang puso ng tao, magiging banal ang panlabas nito.
Hindi mo na kinakailangan pilitin pa ang tao maging banal. Kapag ka ang puso ay naging banal, magre-reflect yan mga kapatid palabas sa katawan ng tao. Hallelujah. Pag malinis ang puso, magiging malinis ang panlabas. Pag malinis ang puso, magiging malinis ang isip. Hallelujah. Luke chapter 6 verse 45, mabuti o ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti sa kanyang puso, sagana sa kanyang kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan o puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Hallelujah. Praise God. Out of the abundance of the heart, His mouth speaks. Hallelujah. Kung ano ang nasa puso natin, yan ang lalabas. Hindi natin mapipigilan kung ano ang nasa loob ng ating mga puso, mga kapatid. Kung yan ay punong-puno ng kasamaan, lalabas at lalabas sa ating mga bibigyan, mga kapatid, kahit anong pigil natin. Kapag napupuno na ang puso, lumalabas talaga kung ano yung laman ng iyong puso, mga kapatid, lumalabas sa bibig. Hallelujah. Kaya kung ang puso mo ay punong-puno ng kasamaan, lalabas ang kasamaan. Ngunit kapag ka ang puso mo naman ay punong-puno ng pasasalamat sa Diyos, hallelujah. Kung punong-puno naman ng pagpupuri sa Diyos, oh praise God, hallelujah, yan ay magre-reflect sa ating mga katawan. Hallelujah. Kaya punuin natin ang ating puso ng pasasalamat sa Diyos. Punuin natin ang ating puso ng pagpupuri sa Panginoon. Dahil sa pamamagitan niyan, nagre-reflect ang kabanalan ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Pagka punong-puno ang ating puso ng pasasalamat at pagpupuri, hindi mo mapipigilang kumalakpak sa harapan ng Panginoon. Hallelujah, na kahit maraming mga bagay na masasamang nangyayari sa iyo, kapag ka punong-puno ang puso mo ng papuri at pagsamba, hallelujah, kahit mga negatibo na ang nakikita mo, magpupuri ka pa rin at magpapasalamat ka. Bakit? Sapagkat punong-puno ang iyong puso ng, hallelujah, papuri at pagsamba sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Ngunit kapag ang puso naman ng tao ay punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng karumihan, hallelujah, hirap yan magpuri sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Tandaan natin, ang bigat magpuri kapag ka meron kang daladalang kasalanan sa iyong puso. Hallelujah. Ang bigat magpuri kapag ka meron kang, hallelujah, kasamaan sa iyong puso na hindi mo na isusuko sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Ngunit kapag ka naisuko mo yan sa harapan ng Panginoon at pinuno mo yung puso mo ng papuri at pagsamba, diyan tatahan ang Panginoon. At kapag natahanan ng Panginoon yan, yan ay gagawing banal ng Diyos at magre-reflect ang kabanalan sa ating mga pamumuhay. Hallelujah. Ngunit ang isa sa nakakalungkot, mga kapatid, walang taong may banal na puso. Hallelujah. Isa sa nakakalungkot yan, mga kapatid, hallelujah, na tinuturo ng Bible, walang banal na puso ng tao. Dahil ang kabanalan ay nanggagaling sa Diyos. Hallelujah. Sabi ng Romans chapter 3 verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Hallelujah. Kahit meron kang makitang mabuting tao at gumagawa ng mabuti sa harapan mo, but sabi ng Bible, hindi pa rin niyang matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi pa rin niyang banal sa harapan ng Diyos. Tandaan natin, iba yung kabanalan sa mabubuting gawa. Kaya nga ang mabubuting gawa, mga kapatid, hindi kaya itong magligtas sa tao. Ang kayang magligtas sa tao yung kabanalan na galing sa Diyos. Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi nakaabot sa kabanalan ng Diyos. Lahat tayo sa harapan ng Diyos ay makasalanan. Amen. Hallelujah. Lahat ng matuwid magsabing praise the Lord. Amen. Lahat ng makasalanan magsabing Amen. Amen. Hallelujah. Lahat po tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Sabi pa ni Job, mga kapatid, Job chapter 15 verse 14, sino ba ang walang sala? Job chapter 15 verse 14 ng Job. Sino ba ang walang sala o sino ba ang walang kasalanan? At malinis na lubos, tanong ni Job.
Sinong isinilang na matuwid sa harapan ng Diyos? Ito'y tanong na meron ng sagot, mga kapatid, na walang taong walang kasalanan at walang taong isinilang na matuwid sa harapan ng Diyos. Tanging ang Panginoong Hesus lamang. Hallelujah. Kung doon, sabi ni Job, kung doon sa mga anghel, iwala ng Diyos ay di lubusan. Hallelujah. Kahit sila na nasa langit ay mayroon ding pagkukulang. Gaano pa kaya ang taong sanay gumawa ng kasamaan, laging uhaw sa masama at hindi tama? Paano pa kaya yung mga taong masasama, sanay gumawa ng kasalanan, uhaw gumawa ng kasalanan at hindi tama? Hallelujah. Paano pa kaya sila? Kaya ang tao ay sanay gumawa ng kasalanan, mga kapatid, dahil ang puso ng tao ay punong-puno ng kasamaan. At kapag punong-puno ng kasamaan ang puso ng tao, ang kabanalan ng Diyos ay nawawala sa puso ng tao. Natatabunan ng kasalanan, ng kasamaan, ang kabanalan, mga kapatid. Hallelujah. At dahil dito, tayo'y nalayo sa Diyos. Hallelujah. Ito ang malungkot na balita. Dahil sa kasalanan at kasamaan ng tao, kasamaan ng mundo, mga kapatid, hallelujah, naging marumi ang puso ng tao. At dahil marumi na ang puso ng tao, ito ang naging dahilan para lumayo tayo sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon. Hallelujah. Sabi sa English dyan, mga kapatid, the wages of sin is death. Hallelujah. Para mas maunawaan natin ang wages, mga kapatid, kapag ka nagtatrabaho ka, meron kang sweldo. Dati ako nagtatrabaho sa food court, mga kapatid. Hallelujah, kinsenasan ng sweldo. At sa sweldo ka, kapag ka, syempre, pag nagtrabaho ka, pag umabsent ka, no work, no pay, mga kapatid. Hallelujah. Yan pong ibig sabihin ng wages. Payment, mga kapatid, bayad sa pagtatrabaho natin. Sabi ng Bible, the wages of sin is death. Hallelujah. Kaya ang kasalanan, mga kapatid, yan po sa ayaw natin sa hindi dahil marumi ang ating puso na pagtatrabahuan natin yan araw-araw. Hallelujah. At yan po ay sisweldohan ng kamatayan sa impyerno. The wages of sin is death. Yung kabayaran, yung sweldo sa ating mga nagawang kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag ka ikaw ay sweldohan ng iyong amo, dapat kang sweldohan dahil nagtrabaho ka. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo man ay sweldohan ng kamatayan o ng impyerno, ibig sabihin, dapat ang tao ay mapunta sa impyerno. Hallelujah. Dahil yan ang sinabi ng Bible, Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. Hallelujah. Praise God. And Romans chapter 5 verse 12, dahil lang sa isang tao pumasok ang kasalanan. Hallelujah. At dahil sa kasalanan nawala ang kabanalan. At dahil nawala ang kabanalan, ang tao ngayon ay patungo sa impyerno. Yan ang nakakalungkot na balita, mga kapatid. Ngunit ang mabuting balita ay ito, dahil sa kasalanan. Hallelujah. Yung una, ang masamang balita, ang nakakalungkot na balita, dahil sa kasalanan nawala ang kabanalan at ang tao ay patungong impyerno. Ngunit ang mabuting balita naman, dahil sa isang tao, mga kapatid, dahil sa dugo ng Panginoon, tayo ay inugasan at muling ibinalik ang kabanalan at tayo ngayon ay patungo na sa kalangitan na lugar ng banal, mga kapatid. Hallelujah. I believe hindi papayag ang Panginoon na ganun-ganun na lamang na mapunta tayo sa impyerno. Hindi papayag ang Panginoong Hesus, ang Diyos sa kalangitan, na ganun-ganun na lamang na ang kanyang taong nilikha na galing sa kanyang wangis ay mapunta sa impyerno, mga kapatid. Hindi papayag ang Panginoon. Kaya sabi ng Diyos galing sa kalangitan, ako'y magkakatawang tao. Hallelujah. At ililigtas ko ang tao. Sasayuin ko ang kasalanan ng tao. God is the mystery, mga kapatid. Hallelujah. Without controversy, God is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Hallelujah. Hindi papayag ang Panginoong Hesus, ang Diyos na mapahamak ka.
Kaya sa ating mga bisita, kung meron mang may bisita dito mga kapatid, at sa abuti ng video na ito, hallelujah, meron ng paraan paano maiwasan ang impyerno. Walang iba ang Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah, na yan ang ating pinapangaral mga kapatid. Yan ang ating ipinapangaral sa iba't ibang dako mga kapatid ng lugar. Hallelujah, na walang ibang kaligtasan na matatagpuan dito sa lupa kundi sa Panginoon. Bakit? Ang Panginoong Hesus lang ang siyang banal. Na kapag tumahan ang Panginoong Hesus sa ating mga puso, dahil siya'y banal, gagawing banal ng Diyos ang iyong puso. At dahil magiging banal ang iyong puso, magiging banal ang iyong pagkilos, ang iyong pagsasalita. Na dati hindi ka nagpe-praise the Lord, nagpe-praise the Lord ka na dating hindi mo maitaas ang iyong kamay dahil sa kasalanan, ngayon malaya mo lang na itataas ang iyong kamay dahil ipinapanal ng Diyos ang iyong puso. Dating hindi ka makatalon mga kapatid dahil hiyang-hiya ka, may nagagawa kang kasalanan, ngunit dahil tinahanan na ng Panginoon Hesus ang iyong puso, ginawa ng banal ng Diyos. Hallelujah, hindi ka na nahihiyang magpuri sa harapan ng Panginoon. Hindi ka na rin nahihiyang ipangaral ang salita ng Diyos. Hallelujah. Yes, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But ang kalooban ng Diyos, ang kaloob ng Diyos na walang bayad, hallelujah, ay buhay na walang hanggan. Amen. Kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Hallelujah. Kaya purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Dahil kay Jesus, dahil sa Panginoong Jesus, siya ang naging tagapamagitan natin patungo sa kabanalan ng Diyos. Dahil hindi natin maaabot ang kabanalan ng Diyos kahit anong gawin natin mga kapatid. Hallelujah, yan ang nakakalungkot. Kahit anong gawin ng taong gawa ng mabuti, kahit tumulong ka sa lahat ng tao. Hallelujah, hindi yan ang paraan para tayo'y maligtas. Kinakailangan natin si Jesus Christ sa ating mga puso mga kapatid. Dahil siya yung naging tagapamagitan. Siya yung naging mediator mga kapatid para makapasok tayo sa kabanal-banalan dako. Hallelujah. Sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Alam niyo ba mga kapatid, ang pinakamatinding hirap na dinanas ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Alam natin yan sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Upang tayo'y bigyan ng kaligtasan. Praise God. At ang Panginoon, nang nawalan siya ng hininga, alam natin ito mga kapatid, nang nawalan ng hininga ang Panginoong Hesus sa Matthew chapter 27 verse 51. Hallelujah. Nang ang Diyos ay nawalan ng hininga at namatay mga kapatid, hallelujah, the veil of the temple was torn. Hallelujah. Ang veil, mga kapatid, yung tabing o yung tela, hallelujah, na parang ganito or makapal pa rito mga kapatid, hallelujah, nang ang Panginoon Jesus ay namatay at nawala ng hininga. Hallelujah, nahati yung veil. Nahati ng ganyan mga kapatid. Hallelujah, nahati yung kurtina. Praise God, ng templo. At yung kurtina na yon mga kapatid ay umahati sa holy place at sa most holy place. Yung templo ay may hatiyan mga kapatid na kurtina. Hallelujah, na para bagang ganito, na yung loob ng kurtina na yon ay most holy place. Right. Hallelujah. At yung unang lugar sa tabernacle ay holy place. Ibig sabihin yung kurtina, yung tinatabingan nun ay Holy of Holies. Pinakabanal na dako. At ang nakakapasok doon sa holy place or sa Holy of Holies, walang iba ay ang mga priest lamang. Walang mga tao makakapasok doon. Hallelujah. But salamat sa Panginoon nang ang Panginoong Hesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo at namatay mga kapatid, nahati yung taping, hallelujah, ng templo. Amen. Hallelujah, nagkaroon ng matinding lindol. Yes, Anong ibig yes. sabihin nun mga kapatid? Nang mahati yung tabing, ang ibig sabihin nun, nagkaroon na ng kaligtasan ang lahat ng tao. Ibig sabihin ng kaligtasan ay hindi lamang sa bansang Israel. Hallelujah. Ibig sabihin ng kaligtasan ay meron na rin hanggang sa panahon natin ngayon. Hanggang sa mga hintil, mga kapatid. Hallelujah. Nang mahati ang tabing ng templo, nagkaroon na tayo ng access para makapasok sa Holy of Holies. Hallelujah. Wala nang Hudyo pa. Wala nang Grego pa, mga kapatid. Tayo'y pinag-isa sa pangalan ng Panginoong Hesus dahil siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo.
Meron na tayong kakayanang makapasok sa Holy of Holies. Hindi na natin kailangan, hallelujah, ang priest o ang pari, mga kapatid. Ang kailangan na lang natin ay si Jesus Christ. Amen. Ang kailangan na lang natin ang Panginoong Jesus. Ay tahanan tayo, mga kapatid, para makapasok sa Holy of Holies. Hallelujah, ang Holy of Holies ay kumakatawan sa kalangitan, mga kapatid. Hallelujah, na kapag wala ang Panginoong Jesus sa ating mga puso, hindi ka makakapasok sa Holy of Holies. Hallelujah, dahil si Jesus Christ, siya yung naging high priest natin. At ngayon kapag siya'y tumahan sa ating mga puso, tayo ngayon ay makakapasok sa Holy of Holies. Hallelujah. Dahil siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, at salamat sa Panginoong Jesus. Tunay nga na tayo'y tinubos ng Panginoon. Salamat sa Panginoong Jesus, at ang Panginoon, hindi siya ordinaryong tao. Sa ating mga bisita, hindi ordinaryong tao ang Panginoon. Hallelujah, hindi lang siya kagaya nating mga tao, mga kapatid. Although 100% siya po ay tao, ngunit meron siyang katangiang Diyos. Hallelujah, na siya ang Diyos na nagkatawang tao. Amen. Hallelujah, ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi ordinaryong tao. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. Hallelujah, the first and the last. Hallelujah. At dahil nahati ang kortina, mga kapatid, nagkaroon ng pagyanig. Hallelujah. Nang mamatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nahati ang kortina. Ibig sabihin, nagkaroon na tayo ng access para maging banal sa harapan ng Panginoon, makapasok sa Holy of Holies, at nagkaroon ng pagyanig, mga kapatid. Hallelujah. At nagkaroon ng shake na hati. Hallelujah. Ang bato, mga kapatid, ang kanilang tinatayuan na hati. Hallelujah, ng malagutan ng hininga ang Panginoon. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Naganap na ng Panginoon, at pag siya'y nabuhay, na kumpleto niya na yung gospel, mga kapatid. Ang mabuting balita, ang ebanghelyo na magliligtas sa buong sansinukob, mga kapatid. Hallelujah, anong ibig sabihin ng pagyanig? Pag bumaba ang banal na presensya ng Panginoon sa ating mga puso, magkakaroon ng pagyanig ang ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah, na sa tuwing tayo'y napupuspos, Hallelujah! we feel na ang pagyanig, ang shake sa ating mga puso. Praise God! Hallelujah. Sa tuwing tayo'y nag-speaking tongues, mga kapatid. Hallelujah, dahil yan sa pagbayubay sa krus ng Kalbaryo ng Panginoon at muli niyang pagkabuhay, niyayanig niya ang ating mga puso, mga kapatid. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay tumatahan na sa ating mga puso at ginagawa na tayong banal sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Ngunit ang warning ng Bible, ang sanlibutan ay punong-puno ng kasamaan. Bagaman tayo'y mga banal, mga kapatid, at tinahanan na ng Diyos, tinawag na tayong banal ng Panginoon dahil ang Panginoong Jesus ay tumahan na sa atin. Ngunit ang warning ng Panginoon, ang paalala ng Biblia, ang ating ginagalawan ay punong-puno ng kasamaan at kasalanan. Kaliwat kanan, mga kapatid, pwede kang magkasala. Kaliwat kanan, pwede ang kabanalan, mga kapatid, ay mawala sa iyong puso. Kaliwat kanan, pwedeng pumasok sa iyong mata. Pwedeng pumasok sa ating mga bibig, mga kapatid. Pwedeng pumasok sa ating mga tenga ang kasalanan. At ang kasalanan ito'y magtatanggal sa banal na Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Maging ang diablo man ay 24 hours. Gustong tanggalin ang kabanalan sa ating mga puso, mga kapatid. Gustong sirain ng diablo ang ating, hallelujah, paglilingkod sa harapan ng Panginoon. But I tell you, mga kapatid, huwag tayong papalinlang sa sanlibutan or sa diablo, mga kapatid. Hallelujah. Huwag tayong magpapalinlang kung ang ibang tao ay nagpapalinlang. Inuubos ng sanlibutan ang oras nila. Hallelujah. At hindi nila namamalayan na malapit nang dumating ang Panginoon. Hallelujah. Hindi nila namamalayan, mga kapatid, dahil, hallelujah, ang oras nila ay inuubos ng sanlibutan. Hallelujah. Pinapakain sila ng pera, mga kapatid. Pinapakain sila ng kasiyahan, mga kapatid. Pinapainom sila ng alak at hindi nila mamamalayan na malapit na ang katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, mag-ingat tayo. Huwag tayong papalinlang sa sanlibutan. Hallelujah. Church,
Huwag tayo magpapalinlang sa sanlibutan. Ingatan natin ang kabanalang naitanggap natin galing sa Diyos. Ingatan natin ang Panginoong Hesus sa ating mga puso. Hallelujah, sapagkat malapit na ang panahon. Hallelujah, ang Matthew chapter 24 nangyayari na. Amen. Ang digmaan sa Israel ay hindi matapos-tapos. Sa tuwing magre-research ka, news in Israel. Hallelujah. 1 hour ago, mga kapatid, nagpo-post sila na nagkaroon ng matinding gera. Hezbollah, Lebanon. Hallelujah, nagkakaroon na rin ng tagutom, mga kapatid. Ang tagutom ay hindi lang nangyayari sa physical, kundi tagutom din sa salita ng Diyos. Hallelujah, ang China, mga kapatid, binago nila ang Biblia. Ang Panginoong Hesus ay ginawa nilang makasalanan. Kaya ang Panginoong Hesus, hallelujah, ang Diyos ay nagalit sa kanila. January, pagpasok, mga kapatid, nagkaroon ng magnitude 7.1. Hallelujah, 126 ang namatay, mga kapatid, sa lugar ng China. Maging ang Hollywood, mga kapatid, nabalitaan ba natin yan? Amen. Hallelujah, tinuya nila ang Diyos. Hallelujah, dahil sa paglaganap ng kasamaan. Hallelujah, sa California, nagkaroon ng matinding, hallelujah, wildfire, mga kapatid, na sa tindi ng wildfire, ito yung pinakamatinding nangyari. At yung nagsalita na tuyak sa Diyos, yung kanyang bahay ay nasunog. Hallelujah. At marami pang mga nasunog dahil tinawanan nila ang Diyos. Tunay na malapit na tayo sa huling panahon, mga Amen. Hallelujah. Umaharap na tayo sa huling panahon. Ang kaaway ay gustong tanggalin yung kabanalan na meron ka sa iyong puso. Hallelujah. Gusto nilang tanggalin. Ang mundo gustong tanggalin yung kabanalan sa iyong puso. Paglabas mo pa lamang dyan, mga kapatid, kung ikaw ay mapuspos man ngayon, paglabas mo pa lang dyan, nakabang na ang kaaway, gusto ng agawin ang kabanalan na meron ka. Ngunit hawakan natin ang kabanalan sa ating mga puso, mga kapatid. Ingatan natin ang Panginoong Hesus sa ating mga puso. Hanggat hawak mo ang Panginoon at hawak ka ng Diyos, sabi ng Panginoon, walang makakaagaw sa iyo sa ating mga kamay. Maliban na lang kung ang ikaw mismo ang bibigay, mga kapatid, panghawakan ang kabanalan sa puso ng tao. Hallelujah, huwag kang magpapahatak sa sanlibutan. Huwag tayong magpapahatak. Hallelujah, dahil marami ng sinyales na dumarating. Hallelujah, nangyayari na ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. Dahil ang mga tao magiging magagalitin na. Hallelujah, ang mga tao sa mga huling araw, sabi ng Bible, hallelujah, magiging maibigin sa salapi. Magiging maibigin sa sarili. Higit sa Diyos. Magiging masuwayin sa mga magulang. Yan ay mga sinyalis na, mga kapatid, na malapit nang dumating ang Panginoon. Mawawalan ng pag-ibig sa kapwa. Mawawalan na ng pag-ibig, hallelujah, sa Diyos. Mawawalan na ng pag-ibig sa kabutihan. Hallelujah, church. Hallelujah, binabangon tayo ng salita ng Diyos. Hallelujah, na nandito na tayo sa mga huling araw. Pag hindi ka nag-iisip na malapit nang dumating ang Panginoon, magiging paisi-isi lang tayo, mga kapatid. At hindi natin iingatan ang kabanalan ng Diyos. Hallelujah, ngunit kapag lagi mong iniisip na malapit nang dumating ang Panginoon, at ang mga sign, totoo na ang mga sign ay dumarating na, iingatan mo ang kabanalang natanggap mo galing sa kalangitan. Hallelujah. Hallelujah. Dahil ang mga tao magiging maibigin sa sariling kaluguran kaysa maibigin sa Diyos. Sabi ng, hallelujah, infographic show, ang NATO ay naghahanda na sa World War III. Hindi natin pinagpe-pray yan, mga kapatid. Hallelujah, ngunit naitala na yan sa Bible. Sa ayong mat natin sa hindi, Matthew chapter 24, mangyayari ang matinding gera. Hallelujah. Ang NATO ay naghahanda na. Ang SSR na dating nawala, ngunit ngayon ay umuusbong na naman, ay naghahanda na rin. Ang mga pandigma nila, mga kapatid, ay sobrang high-tech na. High-tech na sa karagatan, high-tech na sa lupa, high-tech na sa kalangitan, mga kapatid. Hallelujah. Naglipanan yung mga drone. Hallelujah. Naglipanan na kung ano-ano mga sakit na dati wala namang ganyan. Amen. Napansin ba natin ang mundo, mga kapatid? It's a sign na seryosohin na natin ang paglilingkod natin sa harapan ng Panginoon. It's a sign, mga kapatid, na mas lalo pa tayong magpuri sa harapan ng Panginoon. Mas lalo pa natin pag-apuyin ang banal na Espiritu sa ating mga puso. Sabi ni Pablo, 1 Thessalonians chapter 5 verse 1, mga kapatid, hallelujah, hindi na kailangang isulat ko pa ito sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito.
Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Hallelujah. Hindi na tayo magugulat mga kapatid. Hindi na tayo magugulantang na narito ng Panginoon. Bakit? Sinabi na ng Bible sa atin. Sabi ng verse 3, kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Pag sinabi nilang, one world government, payapa na, wala nang away, one world religion na, one world, isang bansa na lang tayo, payapa na ang mundo. Sabi ng Bible, pag sinabi nilang, wala nang payapa na ang mundo, wala nang wakas, sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Hallelujah. Sapagkat biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman. Wala na tayo sa kadiliman mga kapatid. Kayo'y, sabi rito sa verse 4, kaya't hindi na kayo mabibilang sa araw na yan na darating na parang magnanakaw. Ibig sabihin ni Pablo dyan, hindi na tayo magugulat. Sino yung magugulat dito mga kapatid? Yung mga taong hindi tinahanan ng Panginoong Hesus. Walang banal na espiritu mga kapatid. Maaari yung mga taong tumalikod sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Ito yung mga magugulat sa pagdating ng Panginoon. Kayong lahat ay mabibigla. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag. Sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o dilim. Kaya kailangan tayo ay manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip na di tulad ng iba. Hallelujah, church. Sabi ni Pablo, kailangan tayo ay laging gising, laging handa, at malinaw ang pag-iisip sa pagdating ng Panginoon na di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Hallelujah, ngunit dahil tayo'y panig sa araw, hallelujah, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan. Sabi ni Pablo, hindi ka pinili para parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na kasama na kanyang muling pagparito. Kung tayo man ay madatnan ng Diyos na patay na, umadatnan tayo ng Diyos na buhay pa mga kapatid. Hallelujah, hanggang nasa atin ang Panginoon, makakasama natin ang Panginoong Hesus. Sabi ng verse 11, dahil dito palakasin niyo ang loob ng bawat isa. Magpalakasan tayo mga kapatid. Hallelujah. Palakasin natin ang ating kapwa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa niyo ngayon dahil malapit na ang pagdating ng Panginoon. Hallelujah. Kaya pag nakakita natin ang mga sinyales mga kapatid, hallelujah, na sinasabi ng Bible, hindi dapat takot ang meron sa ating mga puso. Hallelujah. Hindi dapat tayo natatakot kapag nakikita natin may gera na, may lindol na, hallelujah, naglipanan na mga Illuminati. Hindi dapat tayo natatakot mga kapatid. Dapat tayo'y nagagalak. Hallelujah. Dapat tayo'y natutuwa. Bakit? Dahil malapit nang dumating ang ating hinihintay na hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Hallelujah. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 51, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay na nangabubuhay, hallelujah, ay bubuhayin muli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Babaguhin ang ating katawan mga kapatid, sabi ng Bible, magiging glorified body na tayo at dahil babaguhin ang ating katawan, hallelujah, gagawing banal na katawan na yan at tayo'y sasalubong sa Panginoon. Sabi ng Bible sa Alapaap,
At pagsalubong natin sa Panginoon, kasama natin na aakyat ang Panginoon doon sa pinaghandaan niya. Di ba sabi ng Panginoon, aakyat ako sa kalangitan at ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At muli siyang bababa at sasalubong tayo sa alapaap at kasama natin ang Panginoon na muling aakyat sa kalangitan at pupunta doon sa dakong pinaghandaan niya, mga kapatid. Hallelujah. Kaya patuloy lang tayong maglingkod sa harapan ng Panginoong Hesus. Patuloy lang tayong magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Patuloy lang nating sambahin ang Panginoong Hesus. Dahil sa kalangitan, mga kapatid, wala nang ibang gagawin doon kundi magpuri at magsamba sa harapan ng Panginoon. Kung dito kapag tayo'y nagpupuri, para tayong napapagod. Hallelujah, sumasakit minsan ang ating tuhod, mga kapatid. Kaya nalilimitahan ang ating papuri, mga kapatid. Dahil napapagod tayo, pero sa kalangitan, tatanggalin yung kapaguran, mga kapatid. Amen. Papalitan ng malakas na pangangatawan. Amen. Kaya hindi ka magtataka kahit 24 hours o patuloy kang magpupuri, hindi ka makakaramdam ng pagod. Lagi kang masigla, mga kapatid. Dahil tatanggalin na ng Diyos ang katawan nating makalupa na limitado na napapagod. Kaya sa kalangitan, patuloy tayo magpupuri at magsasamba. I believe walang makakapasok sa kalangitan na hindi nagpupuri. I believe walang makakapasok sa kalangitan na hindi marunong magpuri. Na para bang nakaganon lang, mga kapatid, nagulat, walang ganong Kristiyanong makakapasok. Lahat ng makakapasok sa kalangitan, lahat ay luluhod sa harapan ng Panginoon. Amen! At sasabihin Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Sabi ko dyan, mga kapatid, hallelujah! Revelation chapter 19 verse 1 to 8. Hallelujah, sa-summarize ko na lang to. Praise God. May nakita si Juan sa Revelation chapter 19 verse 1 to 8. Meron siyang narinig na tinig. Hallelujah. Na meron siyang tinig na parang choir na nag-aawitan sa kalangitan, sabi ni Juan, mga kapatid, sa pahayag 19 verse 1 to 8. Meron siyang narinig na choir. At nang makita niya, sinasabi ng mga nagpupuri at nagsasamba doon sa trono ng Panginoon. Hallelujah. Sabi nila, mga kapatid, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos na makapangyarihan. Purihin ka sa iyong kalwalhatian. Amen. Hallelujah. Meron siyang naririnig na nag-aawitan na gano'n ang sinasabi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah is the Lamb. Hallelujah. At nang makita ni Juan, mga kapatid, meron siyang nakitang 24 elders and 4 animals. Yung 24 elders na ito, mga kapatid, na nakita ni Juan sa kalangitan, at 4 animals, sila po ay nakaluhod sa trono. At yung trono na yun ay iisa lang, mga kapatid, na walang iba ang Panginoon ay nakaupo. Nakita ni Juan, mga kapatid, ito yung paparating na eternity. Ito yung mangyayari sa hinaharap. Hallelujah, yung 24 elder ay magpupuri at yung 4 animals, hallelujah, ay nagpupuri sa harapan ng Panginoon. Anong meaning ng 24 elder na ito, mga kapatid? May iba-ibang meaning sila, pero para sa akin, ang meaning ng 24 elder na ito, mga kapatid, ito po yung 12 tribes of Israel and 12 apostle ng New Testament na tinatawag na 24 elder. 12 tribes of Israel. Alam natin yan kung sino yung mga 12 tribes of Israel. Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Isaacar, Zebulon, Joseph, tribe of Ephraim, tribe of Manasseh, Benjamin, mga kapatid. Yan yung 12 tribe of Israel. At yung 12 apostle, kilala natin yan, mga kapatid. Si Simon Peter, James, Bartholomew, mga kapatid, Thomas, Thaddeus, hallelujah. John, Philip, Matthew, Simon, mga kapatid, at si Matthias na pumalit kay Judas. Ito yung 24 elders na nakita ni Juan na nagpupuri at nagsasamba sa paanan ng Panginoong Hesus. Ano naman po yung 4 animals? Yung 4 animals, mga kapatid, hallelujah, para sa akin. Amen. Praise God. Yung 4 animals, hindi ma-explain ni Juan kung anong itsura nun, kaya sinabi niya na lang 4 na hayop. Hallelujah. Yung 4 animals, mababasa natin yan sa Ezekiel chapter 10. Hallelujah. Ito po yung mga cherubim na mga anghel, na mga makapangyarihan. Hallelujah.
na iba-iba yung itsura ng mga cherubim, kaya tinawag niya na lang animals, four animals. Hallelujah. Ito yung mga anghel na makapangyarihan na kayang pumatay ng 185,000 sa isang gabi lamang. Hallelujah. Ito yung mga anghel na kahit makapangyarihan, sila'y lumuluhod sa trono ng Panginoon. Sa hari ng mga hari, mga kapatid, Diyos na mga Diyos, sila ay nagpupuri at nagsasamba sa Panginoon at walang tigil na sila ay nagpupuri at sinasabi, Hallelujah, Holy, Holy, God Almighty. Hallelujah, na sinasabi nila, Hallelujah, salvation and the glory and the honor and the power unto the Lord our God. Hallelujah. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Praise God. Sinasabi ng Bible sa atin ito, mga kapatid, dahil sa kalangitan tayo rin ay luluhod sa harapan ng Panginoon. Kasama ang 24 elder, hallelujah, nasasabihin natin, Holy, Holy, God Almighty, Panginoon sa iyong kapihan. Hallelujah. Sambahin ka, O Diyos, sa iyong kabanalan. Hallelujah. Praise God. Tunay na ang Diyos ay malapit nang dumating. Amen. At papasok na tayo sa mundo ng pasama na ng pasama. Kaya't ingatan natin ang kabanalan, mga kapatid, na ating natanggap sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Habang pinabasa ko ito, mga kapatid, tinitignan ko ang aking sarili. Hallelujah, Lord. Gawin mo akong laging banal sa iyong harapan. Bagamat ako'y nagkakasala sa iyong harapan, ako'y nagkakamali, Lord, tahanan mo pa rin ako ng iyong banal na espiritu. Hugasan mo pa rin ako ng iyong banal na dugo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya inihanda na ng Panginoon yung banal na dugo niya, mga kapatid, para tayo ay hugasan at maging banal. Hallelujah. At makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi na hadlang, mga kapatid. Hallelujah. Ano na lang ang maghahadlang sa atin kapag tayo ay hindi nagpahugas sa banal na dugo ng Panginoon. Hallelujah, yun yung magiging dahilan upang hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Tayo ay nasa mundong puno ng kasamaan, puno ng kasalanan, mga kapatid, puno ng hamon ng buhay. Kaya, mga kapatid, laging maghanda, laging gisingin ang sarili, mga kapatid. Hallelujah, na anytime pwedeng agawin ng kaaway ang kabanalan sa iyong puso pag hindi ka nag-ingat, mga kapatid. Kaya ingatan ang kabanalan na natanggap natin sa Diyos. Hallelujah. Praise God. And I believe mananatili ang kabanalan sa ating mga puso kapag lagi ang ating mga puso ay punong-puno ng pagpupuri at pagsamba. Amen. Kaya nga si Haring David ay tinawag na, hallelujah, a man after God's own heart. Dahil ang kanyang puso ay hindi lang siya ay puno ng, hallelujah, hindi lang siya nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang puso ay punong-puno ng papuri at pagsamba sa harapan ng Panginoon. The more na nagpupuri tayo sa harapan ng Diyos, the more na tatahanan tayo ng banal na espiritu ng Panginoon. At the more na tinatahanan ka ng banal na espiritu, the more na nagiging banal tayo sa harapan ng Diyos. Hallelujah, hindi paraan, hallelujah, para maging banal ang gumawa ng mabuti. Ang paraan para maging banal, hallelujah, sa harapan ng Diyos ay laging purihin ang Panginoon, laging sambahin ang Panginoon, laging asamin na tahanan ng Diyos ang ating mga puso. Hallelujah, tayo po itatayo, mga kapatid. Praise God, hallelujah.